Parang kilala kita. Kamusta na yung CV mo, sir? Dito ka na? Yung binila natin ng CB650R sa Makati. Buendia. So, nandito siya ngayon sa Kawasaki, Cavite. Ito yung bagong adventure bike ni Kawasaki. Ganda. Pero ang taas ng seat height 870. Parang taas ang seat. Ang taas ng seat height. Ala. Ang taas. Grabe ang taas. Hindi ba ito nalolowered? Hindi abot to. Sobrang tiptoe. Ayun o, tingnan mo. Jay. Ang taas. Ito, Aki. Yes, sir. Ayan o. Tiptoe, sir. Ha? Kahit ako, tiptoe din ako. Oo, sobrang tiptoe. Ayan o, sobrang tiptoe ko. Ayan. Ayan o, dalawang pa ako nakalapat. Ganyan itsura. So, I'm 5'6". Yan yung seat height. 73 ang alam ko in-CM ko. So, gusto sana natin ito kasi lowered CC siya. Tapos, for light adventure, light off-road. Pero, mukhang hindi natin siya mako-consider sa seat height. Sobrang taas. Yan. So, para may reference lang kayo sa seat height nito, sa Kymco Exciting natin, 805. No? Sa CB650R, 810 mm seat height. Pero ito, 870. So, para makita nyo yung big difference nila doon sa seat height. Kasi nga pang off-road ito, kaya mataas yung ground clearance, tumaas siya. So, yan. Ganyan tayo. Ito pwede itong bawasan. Para kung gusto niya talaga ito, bawasan niyo. Para ma-lowered pala yung seat height niya. So, closer look para to sa mga matatangkad na tao. No? Siguro yung mga 5'8", pwede to, 5'8", 5'10", lalo na ako 6-footer. Yan. Yan yung motor na para sa inyo. So, tingnan nyo yung ilaw niya. Ang ganda eh. Cute eh, diba? LED headlight. Tapos LED signal light. Yan, yung shock naman niya, 43 mm inverted telescopic fork. Pansin nyo dyan, laki ng ground clearance, no? Para sa bounce. Tapos spoke wheels. Ang gulong niya, 90, alam ko to, 90/90, 21 inches. Ito. Laki, kita nyo yung rim, no? Laki. 140/70, 17 inches yung rim. Spoke wheel siya, yung rim niya, 17. So, itong gulong na to, 140/70. Ayan. Okay. Ito mga ka-JTEC, yung front brakes niya, single 300 mm disc with 2 piston caliper with ABS na yan. Ayan. Nissin brake. No? Nissin caliper. Ayan. Tapos yung niya, yung sa rear niya, yan, yung rear brakes niya, single 230 mm disc with 2 piston caliper with ABS din also. Yan, makikita niyo yung sensor ng ABS ito. Okay, yan, ABS. Yung swing arm niya. Yan, pipe. Yan, yung pipe na normally pinapalitan. No? Pero pagka adventure, hindi na kailangan ng mga may ingay na pipe. Normally sa mga inline 4, yan, para mas maganda yung tunog. Kita nyo yung niya, tire niya talaga, no? Grip for the off-road. Meant for the off-roading. Tapos parallel twin to. Ayan, kaya dalawa siya, no? Parallel twin. Ito yung radiator niya. Normally nilalagyan niya ng radiator guard. Lalo na kung off-roading. Ito tatamaan ng bato yan. Tapos itong niya, windscreen niya adjustable. Manual to, manual. Ayan. Dito lang siya ina-adjust. Tapos ito yung TFT display niya. May phone connectivity yan. Yan, ganyan lang siya kalaki. Diba? Digital na rin, yun ang maganda dito. Kasi normally sa mga adventure before, puro siya yung tachometer. Pero this one modern design na.
Ayan, ito yung key ignition key niya. Ayan. Ayan, dito tayo sa panel niya. Ayan. Kill switch. Ito yung ignition switch. Ayan, yung handlebar, naked. Tapos ABS. Pwede mo siyang i-on off, no? Kasi nga dahil pang off-roading, kailangan naka-off siya. Ayan, ito high beam, low beam. Ito signal light. Diba? Horn niya. Ayan, hazard. Ayan. Wala siya. May pass light siya dito. Tingnan natin dito. Ayan, pass light. Pass light. Ayan. Tapos meron na rin siyang handguard na kasama, aluminum. Aluminum steel. Ayan. Kasi nga, design nito adventure talaga, no? Kailangan talaga, importante yan. Para protected yung kamay mo pagka sumemplang. Yan. Okay. Tapos yung gas tank niya, 16 liters, ang alam ko, 16 liters. Malaki na rin. Lagay ko na lang dito yung gas consumption nito. So, yan sa screen, post ko na lang. Engine ito, 4-stroke parallel twin, DOHC. Liquid cool, 451cc to be exact. Pero 500cc nakalagay sa kanya, no? KLE 500. Pero exact niya 451cc. Shifter niya. Ayan. 6-speed. Ayan. Ito, foot peg for OBR. Ito LED na rin. Nandun lang siya sa pinakadulo. LED. LED na rin yung ano niya, signal light. Ito yung brake, talagang ano, pang adventure talaga, no? Kapit na kapit yung paa mo dito. So ayan, try natin ulit, no? Isang beses pa. So medyo mas maliwanag. Talagang hirap ako. Ayan, ganyan siya. Sobrang tiptoe. Talagang tiptoe talaga. Tukod talagang ganon. Ayan. Ayan yung 5.6. Sobrang tiptoe talaga. So, ayan, balik natin. Magaang siya pag tinutulak. Alam ko magaang tong motor na to eh. Ayan, lagay ko na lang sa screen yung ano niya, yung weight niya. Ayan, kasi since 500, ano lang siya, 500, 451cc. So magaang siya. Ang problem lang natin dito yung seat height talaga. Masyado mataas. So ayan yung bagong motor ni Kawasaki na adventure bike niya. Na lower version ng KLR. Ayan, meron doon KLR. Ayan, 650. Ayan, nasa dulo. Ayan. Pakita mo, Jay. Ayan lang, mas malaki ang Yan yung KLR 650. Yan yung dating binlog natin. Yan. Mukhang mas maigi pa to eh. Tignan natin yung seat height nito, Jay. Yan, so i-video mo ako. Ito, abot to eh. Ayan, no? Diba? Mas maigi tong ano, KLR. Ayan, ka-JTEC. KLR 650. Tingnan nyo yung ano. So, ito yung masarap talagang dalhin. Kasi pag bibili ka ng motor, mga ka-JTEC, kailangan talaga, ano, consider mo lagi yung seat height. Kasi dahil ang hirap ma-out of balance. Pag na-out of balance ka, wala na, sayang yung motor at syempre, baka mag-cause din ng injury sa'yo. Ayan. Tignan nyo yung ano ko, seat height ko. Ayan. Diba? Tignan nyo yung seat height. So, half nung ano ko, nung paa ko, nakalapat. Unlike dun sa kanina, masyado siyang tiptoe. Ibababa ko na kaagad, di pa rin nakababa yung side stand. Yari tayo dito. Baka mabili na natin ito biglaan. Kano ba yan? Ha? Alam ko, ano to eh, may 500 to. Diba? Tapos ang maganda dito sa KLR, meron na siyang ano eh. Ayan o.
ready for top box. Tapos meron na rin siyang mga top box bracket. Ayan. Tapos same thing, yung gulong niya, spoke wheels, pang off-road tire. Ayan, swing arm, chain. Tapos ang problem lang dito, yung mga, hindi siya naka-LED. Ayan, LED yung niyan, tail light, pero ito mga signal light, hindi LED. Ayan, ang laki ng niya, no? Side stand. Ayan, this is KLR 650. So kung bibili kayo, so consider din this. Mas lower yung seat height. Unless kung kulang kayo sa height, so better buying this adventure bike. Kawasaki. Ayan. Ayan yung mukha niya. Tako lang sa inyo. Diba? Handguard niya, laki. Pero plastic na plastic. Parang di mo po protektahan ng kamay mo na ito eh. Yan, ignition switch niya. Pero ang maganda dito yung niya. Ito, yung display niya. Napakaliit. No? Hindi natin alam kung ano yung lumalabas dito eh. Doon sa KLE 500, ganda eh. Talagang full TFT na siya. Gas tank. Okay. Yung KLE, meron siyang standard saka special edition. Yung standard magkano? 341,000. 341. Then sa special edition, sir, 381. Special 381. Ano yung pinagkaiba nila? Sa kulay, gano'n may iba? Color, then sa accessories po. Sa standard, sir, wala siyang handle. Ito, ano to? Special to kasi dahil meron siyang handle. So ito na pala yung special niya. Okay, na pala yung special yung pinakita ko sa inyo kanina. Wala lang tayo, sir, actual unit ng standard. Kasi sold na siya. Okay. So, Sige. Okay. Kaya yung price ng KLE standard 341. Tapos KLE SE 381. Yan, yung SE yung nakita natin, yung pinakita ko sa inyo. Okay. Ayan, go, Jay. Ayan mga ka-JTech, busog na naman yung mata natin dito sa Kawasaki Cavite. Hanggang tingin na lang ay sinasabi ni no? Tama yung sabi ni Kenji katingin yung pinaka-tagline niya. Katingin. Ayan, parang ganun nangyayari sa atin, puro tingin. Ayan. So yan mga ka-JTech ang ating vlog. Again, thank you for watching. Nandito tayo sa Kawasaki Cavite. So hope na nakita nyo at napakita ko sa inyo yung bagong motor ni Kawasaki. Mga guys, again, thank you for watching. See you again in my next vlog. Bye-bye!